Sinigang, adobo, menudo. Ilan lang yan sa mga putahing pinipilahan sa restaurant na Kusina ni Tess sa downtown San Francisco. Pero ang mga specialty ito, inihahain ng libre sa mga kababayan nating walang makain. Mistulang balon daw ng oportunidad ang Amerika para sa mga nagnanais na umunlad ang buhay. Kasi lahat ng Pilipino, di ba, gusto pumunta ng US? Magkakaroon po ng magandang opportunity, bakit hindi? Mas maganda doon kasi siyempre iba ang doon, marami kang pwede pang matulungan pag napunta ka ron. Kasi sa tingin ko sa Pilipinas, medyo mababa pa yung possibility na tumunlad tayo kaagad. Pangalawa sa pinakamalaking Asian group na nasa Amerika, may higit 3 milyong Pilipino ang nakikipagsapalaran sa tinaguriang Land of Milk and Honey. Pero nang tamaan ng recession ng Amerika, nag-iba raw ang ihip ng hangin. Sa kabila ng bagsak na ekonomiya sa Amerika, isang kababayan natin ang di nagdalawang isip na tulungan ang kanyang mga kapwa Pinoy. Ito ang Kusina ni Tess, isang maliit na kainan dito sa downtown San Francisco. Pero hindi lang daw sila ang mga parokyano ng masasarap na luto ni Manny Garcia ang kasalukuyang cook ng Kusina ni Tess. Nagkaroon kami ng tira sa hapon, itatabi ko na yon. Para naman hindi maitapon, binibigay namin sa nangangailangan. Wala naman pinakamagandang mararating yung mga pagkain na yon, kundi sa tunay na nangangailangan. Pinipilit namin na sa bawat punta nila, mapakain namin. Pwede mong isipin yun na inaabuso ka, pero pagka pinagbigyan mo sila, yung pagtanggi ko sa kanila, ang balik nun sa akin, mas malaki. Mas magandang gumanti ang Diyos kaysa sa galit ng tao. Halos 3 dekada na si Manny sa Amerika. Pagpapari raw ang kanyang pakay nang pumunta rito. Nung hindi na ako bumalik after 1 year dahil pumalso na yung aking visa. So ang nangyari, naging TNT na ako. Naging mailap daw ang trabaho dahil sa illegal na status ni Manny. At dahil TNT, di rin daw siya nagtatagal sa mga trabahong pinasukan. 7 taon nagtiis si Manny bilang TNT bago siya nabigyan ng amnesty. Noon lang daw siya nakapagsimulang muli. Nagtrabaho ako sa Mrs. Fields Pepsi, Lapitit Boulangerie ng 11 years. Mula sa tagapaglampaso, naabot ko naman awa ng Diyos yung pagiging chief supervisor, assistant manager. Lalong sinuwerte si Manny nang pagkatiwalaan siya ng kanyang kapatid na mamahala sa Kusina ni Tess. Tinawagan ako ng sister ko, sabi niya nakakuha siya ng tindahan, ng restaurant. Kung gusto raw niya, tulungan ko siya. So minanage ko yung restaurant niya hanggang sa dumating ang panahon, kumuha pa siya ng isang restaurant. Siya na rin ang nag-quit sa trabaho para mag-manage ng isa. Dahil nakapag-ipon na, hindi raw gaanong naapektuhan ng recession si Manny. Pero araw-araw, saksi raw siya sa hirap na inabot ng mga Pinoy na tila ninakawan ng krisis sa ekonomiya. Pupunta sa tindahan mo at kuya, Pepe, di ba bukas na lang ako magbayad? O kuya, pasensya ka na, nawalan ako ng trabaho. O minsan na lang maririnig mo sa isang empleyado na, kuya, walang pera yun eh. Gustong nakikiusap kung pwedeng makikain muna. Ngayon, makikita mo na lang malungkot na nagmamakaawang makikain. Kahit nabigyan mo lang ng isang kanin at kapirasong tasa na ulam, masaya na sila. Dapat kong tandaan na yung kinikita ko doon, hindi ko dapat solohin. Kaya siguro binigay sa akin ng Diyos yung magkaroon ng ganong hanap buhay, para magamit ko naman, para makapagpasaya sa ibang tao. Sa ngayon, patuloy na maganda ang takbo ng negosyo ni Manny, pero para sa kusinero, may mas mahalaga pa kesa rito. Hindi sapat yung magkaroon ka lang ng maraming pera o maging successful ang business mo. Kundi yung nakikita ko rin kung marami akong natutulungan.
Sa mga lansangan ng Pilipinas at sa Amerika, malaking issue ngayon ang seguridad. Dito, buhay at pag-aari ang inaagaw ng mga riding in tandem. Sa Amerika, bahay at hanap buhay. Sa mga pagkakataong hirap ang pamahalaang makahanap ng solusyon, kailangan nating kumilos at magtulungan para malampasan ang hamon. Hanggang sa susunod na Martes, ako po si Lucy Cruz Valdez, ang inyong Jordan.